Alis, lumabas ka sa bundok. Ngayon na. Guro, hindi pa po sapat ang kakayahan ko. Pakiusap, hayaan ninyo akong manatili sa bundok ng 2 araw pa. Hindi ko pa lubos na natutunan ang 9 na karayom ng kaligtasan. Tigilan mo na ang pagsasalita. Ang paraan ng paggamit mo ng 9 na karayom ng kaligtasan ay halos makapagbabalik ng buhay. At sasabihin mong hindi sapat, umalis ka na. Sa ibaba, marami kang hindi pa nakikita. 20 taon na ang nakalipas, noong iniligtas ko si Arthur Sterling, pinuno ng pamilyang Sterling sa Oak Haven, inayos ko ang kasal mo. Ang pangalan ng babae ay Clara Sterling. Siya na ngayon ang pinuno ng Sterling Group. Ang unang gagawin mo, pagbaba mo ng bundok ay hanapin siya at pakasalan. Lahat ay nangangailangan ng pamilya. Ikaw na bata, namimili ka pa. Nakita ko na mismo ang babae. Maganda siya. Higit pa sa sapat para sa iyo. 20 taon na. Sino ba ang nakakaalam kung ano na ang itsura niya ngayon? Ano ang sinabi mo? Wala naman. Ang jade pendant na ito ay pamana ng pamilya Vance. 20 taon na ang nakalipas. Ang buong pamilya Vance ay pinatay. Ikaw lang ang nailigtas ko. Sino ang may gawa? Bakit? 20 taon na akong nag-iimbestiga. Ang bakas ay halos nakaturo lamang sa ilang kilalang pamilya sa Oak Haven. Sa panlabas, bababa ka para magpakasal. Lihim, dapat mong malaman ang katotohanan sa likod ng masaker ng pamilya Vance. 20 taon na ang nakalipas. Sino mang humadlang sa iyo, labanan mo. Kung hindi mo kaya, tumakbo ka ng mabilis. Balang araw, ako mismo ang susuporta sa iyo. Guro, ingat po kayo. Aalis na ako. Mr. Ling, anong nangyari? Tawagan ang 911, bilis. Anong problema? 911. Nahimatay siya. May tumawag ng ambulansya, bilis. Hello, 911? Bakit wala pa ang ambulansya? Rush hour ngayon. May aksidente rin sa expressway. Ang daan ay tuluyang barado. Kahit linisin ng pulis, aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto. 20 minuto. Hindi na kayang maghintay ni Miss Sterling ng ganoon, katagal. Umalis kayo. Kaya ko siyang iligtas. Manyak, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino si Miss Sterling? Siya ang pinuno ng Sterling Group sa Oak Haven. Kung may magkamali, kaya mo bang panagutan? Tumahimik ka. Maliban kung gusto mo siyang patayin. Huwag kang magpakabayani, bata. Buhay at kamatayan ang nakataya. Probinsyano lang, pero nagmamagaling siya. Miss Sterling, okay ka lang. Ang galing. Sobrang lala ng heart at lung failure niya, pero nag-stabilize ang pulso niya. Tumigil kayo sa pagtayo-tayo. Dalhin siya sa pinakamagaling na ospital sa lungsod. Ngayon na. Sandali, sasama ka rin sa ambulance. Kung may mangyari kay Miss Sterling, hindi ka makakatakas. Director Carter, si Clara Sterling ang pasyente ng pamilyang Sterling. Critical ang kondisyon niya. Ayon sa unang pagsusuri, malubhang heart at lung failure. Suspetsadong malubhang heart failure. Ihanda ang emergency equipment ngayon. Papuntahin ang lahat ng espesyalista dito. Kalokohan. Talagang kalokohan ito. Sino ang gumawa nito? Nang hindi man lang siya sinuri, nagtusok siya ng karayom sa kanya. Paglalaro ito sa buhay ng tao. Direktor, siya iyon. Sabi niya kaya niyang iligtas si Miss Sterling. Nakakatawa. Sa heart at lung failure, ang paggalaw o pag-stimulate sa kanya ay pinakamasama. Ang mga karayom na iyon ay magpapalala lang sa kanya. Pagpatay ito. Guwardiya, palayasin ang manlolokong ito. Narinig mo ba? Lugar ito ng siyensya. Hindi ito lugar para sa mga manlolokong tulad mo na manggulo. Alam mo ba kung sino si Director Carter? Siya ang pinakamahusay na siruhano sa puso at utak sa Oak Haven. Manloloko ka. Kung may mangyari kay Miss Sterling, ako ang unang tatawag ng pulis sa iyo. Kung bubunutin mo ang mga karayom ngayon, Mamamatay siya agad. Nagmamalabis ka. Una, magsagawa ng buong pagsusuri. CT, blood work, EKG gawin ang lahat. Ngayon, gagamit ako ng siyensya para sirain ang pagkukunwari ng manlolokong ito. Kapag lumabas na ang resulta,
Makikita natin kung kaya mo pa ring magsalita ng matapang. Ang mga manlolokong tulad mo ang sumisira sa reputasyon ng tradisyonal na medisina. Tapos ka na ba? Director, nandito na ang resulta. Ang function ng puso at baga niya ay ganap nang naibalik. Ang Castilian calling signs ay naging stable. Paano naging posible iyon? Iyan ay sumasalungat sa lahat ng medikal na common sense. Napakalala ng kanyang kondisyon. Nang walang Western intervention, pero ilang karayom lang ang nakapagbago. Sinabi ko sa iyo na kaya ko siyang iligtas. Sa oras na matapos kayo sa inyong mga pamamaraan, ang frost poison ay kumalat na sa kanyang heart meridian. Sa oras na iyon, kahit anong dami ng emergency equipment, ay hindi na siya maililigtas. Matagal nang naipon ang lason sa loob niya. Sa loob niya ng matagal na panahon. Gumigising siya tuwing 3 a.m. gabi-gabi. Parang nanigas ang kanyang mga paa at kamay, hanggang buto. Mabilis ang tibok ng puso at hirap sa paghinga. Sa mga araw na maulan, halos hindi siya makahinga. Direktor, ginagamot ninyo siya bilang mahina ang katawan sa loob ng maraming taon, hindi ba? Paano? Paano mo nalaman? Ang apat na paraan ng diagnosis, mga pangunahing kaalaman lang ng tradisyonal na gamot na Chino. Hindi ito mahinang katawan. Ito ay lason ng lamig na nakulong sa kanyang lung meridian, humaharang sa daloy ng ki at dugo sa kanyang katawan. Mali ang inyong paggamot, pagpapalusog ng chi at dugo, pagpapawi ng lamig. Sa totoo'y pinapalalim ang lason ng lamig. Maya-maya o sa huli, sasabog ito ng sabay-sabay at wala nang makakapagligtas sa kanya. Kalokohan. Anong lason ng lamig? Anong long meridian? Nag-iimbento ka ba ng kwento? Bobo. Direktor, tingnan ninyo. Talagang manloloko siya. Normal na ang tibok ng puso niya. Ang matigas na arrhythmia niya, kusang nawala na lang. Himala ito. Kung susubukan ninyo akong pigilan sa susunod, baka hindi na siya muling magmulat ng mga mata. Doktor, bulag ako dati. Hindi ko alam na nakatayo pala ako sa harap ng isang tunay na master. Lubos akong humihingi ng tawad sa aking pagkakamali. Patawarin mo po ako. Ang pag-amin mo ng pagkakamali ay nangangahulugang may pag-asa ka pa. Mr. Vance, pasensya na po. Bulag ako noong sinabi ko ang mga iyon. Salamat sa pagligtas mo kay Miss Sterling. Pinoprotektahan mo lang ang boss mo. Pero sa susunod, huwag kang mag-assume agad. Salamat po. Wala yon. Sinabi ni Miss Sterling na ang 1 milyong ito ay para pasalamatan ka. Kung sa tingin mo ay hindi sapat, pwede kang magpresyo. Sa tingin mo ganyan lang ang halaga ng buhay mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Itago mo yan. Hindi ako nagliligtas ng buhay para sa pera. Clara, pinatay mo ako sa takot. Lolo, Ayos na ako. Ako si Arthur Sterling. Binata, iniligtas mo ang buhay niya. Hindi makakalimot ang pamilya Sterling nito. Pwede bang malaman ang pangalan mo? At sino ang master mo? Sir, wag po kayong masyadong magalang. Ang master ko ay isang taong gumagala na mas gustong manatiling hindi kilala. Ako si Ethan Vance. Arthur Sterling. Hindi ba ito ang pinuno ng pamilya Sterling na sinabi sa akin ng master? Hindi ko inaasahang makasalubong siya rito. Sir, kayo po ba ang pinuno ng pamilya Sterling? Opo, ako nga. Mr. Sterling, ipinababa ako ng aking master mula sa bundok upang tuparin ang isang pangakong 20 taon na sa pamilya Sterling. M. Master Thorne? K. Kayo ang alagad ni Mr. Thorne? Opo, 20 taon na ang nakalilipas. Iniligtas ni Mr. Thorne ang aking buhay. Noong panahong iyon, nakipagkasundo ako sa kanya. Kung sino man sa kanyang mga alagad ang bumaba mula sa bundok, siya ay magiging fiancé ng aking apo. Hindi ko inakala na ang alagad ni Mr. Thorne ay magiging isang pambihirang binata. Clara? Ito ang binata na pinili ko dati para maging fiancé mo, Ethan Vance. ano? Hindi ko ito tatanggapin. Anong panahon na ito? Arranged marriage pa rin? Ang kapal ng mukha mo? Iniligtas ni Mr. Vance ang buhay mo. Lolo, pwede ko siyang bigyan ng pera. Bigyan siya ng shares ng kumpanya.
Kahit isang villa, pero ang kasal, talagang hindi pwede. Ikaw? Inayos ng mga nakatatanda at pinagtibay ng tradisyon. Ito ang pangako ko kay Master Thorn. Kung itinuturing mo pa akong lolo mo, dapat mong tanggapin ang kasal na ito. Sa totoo lang, ayaw ko rin talagang magpakasal. Bumaba ako rito para sa seryosong usapin. Masyadong magulo ang kasal. Pero dahil nagpipilit si Mr. Sterling, pwedeng magkasundo tayo. At ayaw niya talaga? Isang probinsyano. Sino ba siya para hamakin ako? Kasal na sa pangalan lamang. Lilipat ako sa bahay mo para magmukhang totoo. Sa pribado, magkanya-kanya tayo ng buhay. Pagkatapos ng isang taon, hahanap tayo ng dahilan para kanselahin ang engagement. Ano sa tingin mo? Isa pa, ang laso ng yelo sa katawan mo ay hindi mo taglay mula pa noong isilang ka. May naglalason sa iyo ng ilang taon na. Batay sa dami ng naipon na lason, hindi bababa sa 5 taon na. Ang taong naglalason sa iyo ay nasa tabi mo. Matutulungan kitang malaman kung sino yan. Anong sabi mo? Sige, payag ako. Pero may 3 akong kondisyon. Una, mananatili ka sa kwarto ng bisita. Nang walang pahintulot ko, bawal ka sa master bedroom. Pangalawa, huwag kang makialam sa personal kong buhay o sa mga usapin ng kumpanya. Pangatlo, mananatiling pribado ang relasyon natin. Sige, hindi rin ako mahilig sa mga reyna ng yelo. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Aha, alam ko na ang apo ko ang pinakamatalino sa lahat, Ethan. Si Clara ay nasa pangangalaga mo na. Huwag kang mag-alala, Lolo. Bilang manugang ng pamilyang Sterling, ay mahusay na cover. Mas madali kong lihim na imbestigahan ang katotohanan sa likod ng massacre ng pamilyang Vance, 20 taon na ang nakalipas. Ito ang bahay ko. Dito ka titira mula ngayon. Mr. Vance, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Diretsyong daanan ng masamang enerhiya ang harap ng pinto. Pinipigilan nito ang may-ari na mag-ipon ng pera. Ang fish pond sa kaliwa ay nakarises at puno ng tubig, nakakaakit ito ng mga trador. Mali-mali ang layout ng bahay na ito. Ika, 21 siglo na. Sinasabi mo ba talaga sa akin na ang layout ng kwarto ay nagpapabago ng kapalaran? Iyan ang kwarto mo. Huwag kang gumala ng walang dahilan. Lalo na kapag wala ako. C. Masyadong malambot ang kama. Hindi ito kasing payapa ng pagtulog sa kahoy na tabla sa bundok. Ethan, sobra na natamad ka't walang ginagawa maghapon. Anong ginagawa mo na gumagala sa villa sa ganitong oras? Ako, may tinitingnan lang ako. Manya ka Anong tinitignan mo? sa kalagitnaan ng gabi? Hinahanap ko ang pinagmulan ng lason. Naalala mo ang sinabi ko sa'yo? Ang frost poison sa katawan mo ay naipon sa loob ng maraming taon. Kaya sa tingin ko, ang pinagmulan ng lason ay nasa isang lugar sa villa mo. Sa tingin ko may lead na ako, pero kailangan ko pang kumpirmahin. Matulog ka muna ngayon. Mag-uusap tayo bukas. Kagabi, sabi mo may lead ka? May nahanap ka ba? Ibigay mo ang kamay mo. Ang frost poison ay hindi pa nawawala. Uminom ka ba ng gamot mo sa tamang oras? Oo, hindi pantay ang pagkalat ng frost poison. Nakapokus ito sa lung meridian. Mula doon, kumakalat ito sa heart meridian. Kung ito ay pagkalason sa pagkain o inumin, dadaan muna ito sa tiyan. Simula sa baga, ibig sabihin, nalanghap ito. May nasa hangin. Saan ka nagtagal ng pinakamatagal sa mga nakaraang araw? Sa study room sa bahay. Tama ba? Wala dito. Bukod sa study, saan ka pa gumugugol ng araw mo? Kwarto ko. Ano to? Aromatherapy diffuser. Pampakalma. Binigay sa akin ng Tito Victor ko. Sabi niya, paborito ito ng tatay ko. Pinakuha niya ito mula sa Southridge. Ginagamit ko ito gabi-gabi para makatulog. Frostbane powder. Recipe ng isang nawawalang sinaunang lason. Gawa sa 12 ng halamang gamot. Kapag nahalo na sa langis ng diffuser, walang kulay at walang amoy. Kapag pinainit,
Sumingaw ito at nalalanghap sa baga. Sa bawat hininga, dumarami ang frost poison sa baga. Sa loob ng 5 hanggang 8 taon, mabibigo ang mga organo mo at mamamatay ka. Imposible. Tiyuhin ko siya. Paano niya nagawa? Ngayon alam mo na. Bakit hindi gumaling ang sakit mo kahit libo-libong doktor sa loob ng 5 taon? Ha! Dahil hindi ito sakit. Lason nito. Mali lahat ng paggamot, pagpapalusog ng dugo at pag-alis ng lamig, lalo lang itinulak ang lason ng lamig sa loob. Miss Sterling, galing ito kay Vice President. Anong problema, Miss Sterling? Ang lungkot mo ngayong umaga. Ang taunang gala, inayos ng tiyuhin ko. Lahat ng bigwigs ng Oak Haven ay naroon. Ang pamilya Hayes ay nasa listahan ng bisita rin. Pamilya Hayes? Pamilya Hayes ng Oak Haven. Sa nakalipas na ilang taon, sila'y naging usap-usapan sa negosyo, pero hindi malinis ang kanilang pamamaraan. Si Julian Hayes, tagapagmana ng pamilya Hayes, ang panauhing pandangal sa gala na ito. Kamakailan, pinipilit ng tiyuhin ko na makipagpartner sa pamilya Hayes. Julian Hayes. Itong si Julian Hayes. Madalas mo ba siyang makatrabaho? Kilala siya sa negosyo ng Oak Haven sa pagiging matigas. Walang butas ang kanyang pagkilos. At sa bawat pagkikita namin, nakakahanap siya ng dahilan para maiwan kaming dalawa. Kamakailan, gamit ang kooperasyon bilang dahilan, dumarami ang kanyang pagdating sa kumpanya. Alam ng tiyuhin ko ang lahat ng ito, pero isinasama pa rin niya ito sa bawat deal. Ang tiyuhin mo. Sa isang banda, binubuhusan kanya ng mga regalo at pag-aalaga. At sa kabila naman, inaanyayahan niya ang tagapagmana ng Hayes na may gusto sa iyo sa party na ito. Siguradong marunong siyang mag-ayos ng mga bagay para sa iyo. Sasama ka sa akin. Tingnan natin kung anong laro ang ginagawa niya ngayon. Iyon mismo ang iniisip ko. Sasama ka sa akin. Tingnan natin kung anong laro ang ginagawa niya ngayon. Yun nga ang iniisip ko. Hindi nagsinungaling si Master. Wala kaming ganito kasarap na pagkain sa bundok. Sino yang lalaki na yan? Para bang hindi pa siya nakakita ng pagkain? Narinig ko na siya raw ang fiancé ni Miss Sterling. Tingnan mo yung suit na yan. Mukhang sa ukay-ukay niya yan kinuha. May mga sinulid pa na nakalawit sa mga cup. Ang nobyo niya, kailan pa naging ganyan kababa ang panlasa ni Clara? Tingnan mo nga kung paano siya kumain. Puno ang plato niya, parang isang nagugutom na refugee. Hindi niya alam ang pinagkaiba ng tinidor at kutsilyo. Hinahawakan niya ang tinidor sa kaliwang kamay. At hindi pa yan ang kalahati. Tingnan mo kung gaano kabukas ang kwelyo niya, kasing kulubot ng basahan ang damit niya. Pustahan tayo, ito ang unang beses na nagsuot siya ng suit. Ang CEO ng Sterling Group ay may kasamang basurang ganyan. Sino ang maniniwala kung hindi nila nakita sa sarili nilang mga mata? Malamang na toy boy siya na umaasa sa kanya. Laging mahina ang katawan ni Clara. Sabi ng lahat, hindi na raw siya magtatagal. Siguro, desperado siyang maghanap ng lalaki na pumalit sa kumpanya. Clara, tagal na kitang hindi nakita. Talagang bagay sa'yo ang damit na yan ngayong gabi. Siya ba? Yung fiancé mong taga-probinsya? Heh, talagang kakaiba. Kung ano man ang fiancé ko, wala kang pakialam, Mr. Hayes. Sabihin niyo na lang ang ibig niyong sabihin. Naaawa lang ako kay Miss Sterling. Sa status at galing mo, lahat ng magagaling na binata sa Oak Haven ay para sa iyo, pero pumili ka ng lalaking hindi man lang marunong magtali ng kurbata. Miss Sterling, posible bang dahil lumalala ang kalusugan mo? At sa tingin mo wala ka ng choice? Mr. Hayes, hindi mo pa nga nahawakan ang pulso niya. Paano mo malalaman na lumalala ang kalusugan niya? Hindi na kailangan pang kunin ang pulso niya. Alam ng lahat sa aming grupo na bumabagsak na ang kalusugan ni Miss Sterling. Miss Sterling, dumating po ako ngayon para dalhan kayo ng regalo. May nadiskubre akong bihirang halaman. Sinasabi na ito ay isang milagrong lunas para sa lahat ng uri ng sakit na dulot ng lamig. Miss Sterling, kung interesado kayo, pwede tayong mag-usap ng pribado.
Anong halaman? Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sa iyo. Ang pangalan, mga katangian, at ang mga sangkap. Pwede kang magbanggit ng kahit isa, di ba? Lihim na lunas yan. Hindi ko masabi sa iyo. Kawili-wili. Nakita na niya ang lahat ng sikat na doktor sa nakaraang 5 taon. Wala sa kanila ang nakaalam ng dahilan. Mr. Hayes, mas magaling ka pa ba kaysa sa mga sikat na doktor na iyon? Masasabi mo sa isang sulyap na may frost poison siya. At dinala mo pa ang gamot. Ang maalalahanin mo. Ako, Narinig ko lang na hindi makatiis si Miss Sterling sa lamig. Ang pagiging sensitibo niya sa lamig ay hindi kailanman binanggit ng mga Sterling sa publiko. Sino nagsabi sa'yo? Kailan? Saan? Ano pa ang sinabi sa'yo ng taong iyon? Sino ka ba, demonyo? Taga-bundok ka. Nagumapang mula sa kanal ng bundok. Nangahas kang magtanong sa akin dito? Security. Tara, palayasin ang manggugulo na ito. may mali, may nahimatay. Tawagan ang ambulansya. Si Mr. Monroe, Charles Monroe, retirado sa gobyerno ng probinsya. May doktor ba dito? Malala. Ito ay acute heart attack. Nasa shock siya. Lumalaki ang mga pupil niya. Kung walang kagamitan, hindi ko siya magagalaw. Parang pagpatay iyon. Ano ang gagawin natin kung may mangyari kay Mr. Monroe dito? Lahat tumabi! Lumayo kayo! Sino ka? Anong ginagawa mo? Kung maantala tayo ng 1 minuto pa, kahit ang Diyos, hindi na siya maililigtas. Kita mo? Sinabi ko sa iyo na baliw siya. Kanina, walang kwenta ang sinasabi niya. Ngayon, sinusubukan niyang patayin si Mr. Monroe para sumikat. Nasaan ang security? Hulihin siya. Miss Sterling, nabaliw na si Ethan. Ang kapal ng mukha niyang makialam. Ibalik mo siya rito. Hindi natin kaya to. Uulitin ko! Umalis! Mahalagang akupoint iyan. Paano niya ito natamaan ng basta-basta? Ito, imposible ito. Ano? Anong nangyayari sa akin? Diyos ko, Buhay siya. Chi-guided acupuncture. Ito ang maalamat na acupuncture. Binubuhay nito ang mga patay. Tatay! Ito ang binatang nagligtas sa iyo! Binata, salamat po sa pagligtas mo sa aking buhay. Hindi ko po ito makakalimutan. Kung hindi po dahil sa iyo ngayon, namatay na po ako rito. Maaari ko po bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Ethan Vance. Sige, mula ngayon, si Ethan Vance ang pinakamarangal na panauhin para sa aming pamilyang Monroe. Sa Oak Haven, kahit anong problema ang harapin mo, pwede kang dumiretso sa akin. Ginoong Monroe, masyado po kayong magalang. Pero may isa akong bagay na gusto kong hilingin kay G. Monroe at sa lahat ng narito na hatulan. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Ang pangalan, mga katangian, at mga sangkap. Kahit isa man lang, masasabi mo naman, di ba? Ito ay isang lihim na lunas. Hindi ko masasabi sa iyo. Ilang tanong lang ito, at si G. Hayes ay hindi nakasagot kahit isa. Sa halip, nagalit siya ng sobra at tinawag ang security para itapon ako palabas. Dahil hindi makasagot si Mr. Hayes, ako na ang sasagot para sa iyo. Ang naglason kay Miss Sterling ang naghanda ng kahon ng gamot na ito para sa iyo. Ang punto ay para gamitin mo ito para pilitin si Miss Sterling sa kritikal na sandali. Ang nakakaalam ng detalye ng pagkalason sa kanya ang may antidote at kaya ka pang utusan. Sa buong Oak Haven, ilan kaya ang maaaring mayroon? Hindi totoo iyan. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Mr. Hayes, gumawa ka ng mga maruruming pandaraya dahil umaasa ka sa pangalan ng pamilya mo, isang kahihiyan sa high society. Dahil sa ginawa mo ngayon, dinisgrasya mo ang mga ninuno ng Hayes. Lumayas ka na. Sino? Sino? Ka ba talaga? Ako ang fiancé mo. Oh, muntik ko nang makalimutan. At ang tagapagligtas mo. So, sino nagturo sa'yo ng medisina? Guro ko, matandang lalaki. Marami siyang alam.
Nag-aral lang ako sa kanya ng ilang taon. Ilang taon lang, at ganyan ka kagaling? Hindi ko talaga magets itong lalaki. Ma'am Sterling, tama po ang accounts. Gumamit si Victor Sterling ng 6 na shell companies para mailabas ang pera. Napunta po ang pera sa pamilya Hayes. Ito pa lang po ay 50 million. Isa pa po, Ma'am Sterling, sa personal account ni Victor, may papasok po na overseas transfer. Hindi po ito galing sa pamilya Hayes. Galing po ito sa ibang source. Hindi ko pa po ito natutunton. Ibigay mo sa pulis, gawin mo na. Buong 5 taon, yung aromatherapy diffuser ay nakatabi sa aking kama. Sinabi mo na ito ang paboritong recipe ng yumaong tatay ko. Alam mong sinisindihan ko ito tuwing gabi. 5 taon, walang isang gabing pinalampas. Victor Sterling, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Lahat sa nanalo, wala akong masabi. Tara na. Okay. Limang buong taon. Yung aromatherapy diffuser na nakatabi sa kama ko, sinabi mong, ito ang paboritong recipe ng yumaong tatay ko. Alam mong sinisindi ko ito gabi-gabi. 5 taon, walang gabing napalampas. Victor Sterling, paano mo nagawa ang ganito? Panalo ang lahat. Wala akong masabi. Tara na. C. Wala nang silbi. Walang camera dito. Wala ring signal sa sub-level 3. Kahit gaano ka kalakas sumigaw, walang makakarinig sa iyo. Ethan Vance, ha? Sa gala, suportado ka ng pamilyang Monroe. Ang yabang mo, ha? Pinahiya mo si Mr. Hayes sa publiko. Ngayon, sisingilin kita para sa kanya, sabi ni Mr. Hayes. Ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod at aminin na mali ka. Gumapang sa pagitan ng aking mga binti at magiging pantay na tayo. Kung hindi, babaliin ko ang 2 mong binti. Desisyon mo. Ethan, baka dapat tayong umatras at umalis na dito. Manatili ka sa kotse. Huwag kang lumabas. Kahit ngayon, nagsisikap ka pa ring magpakabayani. Mga talunan na tulad mo, hindi man lang sapat para painitin ako. Kunin siya! Baliin ang mga braso at binti niya. Kung sino ang pinakamalakas tumama, bibigyan ko ng dagdag na 1 milyon. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Pasensya na. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Zane. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ka hahayaan ng tatay ko na gawin ito. Sabi mo babaliin mo ang mga binti ko, di ba? Hindi ko. Nagsabi lang ako ng kung ano-ano. Itong sira kong bibig. Dapat akong mamatay. Pakiusap, maawa ka sa akin. May kapalit ang maling salita. Tandaan mo, ito ang unang beses at ito na ang huli. Sa susunod, babaliin ko ang leeg mo. Sabihin mo sa tatay mo, kung ang pamilyang Zane gustong mawala sa Oak Haven, subukan mong guluhin ako ulit. Bakit mo binali ang binti niya? Kasi gusto niyang baliin ang binti ko.
Gusto niya akong saktan. Kaya ginantihan ko siya ng 100 beses. Pero illegal iyon. Hindi ito palalampasin ng pamilyang Zane. Nagdala ka ng malaking gulo sa pamilyang Sterling. Sa pamilyang Zane, ako ang tunay na problema. Salamat sa gabing ito. Pero kailangan mong umalis bukas ng umaga. Bibigyan kita ng pera. Ako na ang bahala sa pamilyang Zane. Masyado kang mapanganib. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Siguradong sobrang takot mo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Isang doktor na himala. Isang walang awa na Diyos ng martial arts. Kaya alin ang tunay na siya? Demonyo. Huwag mo ko patayin. Demonyo. Sino ang gumawa nito? Sinong gago? Mr. Zane, basag ang mga buto ng binti ng anak ninyo. Kailangan siyang isugod sa ospital. Tatay, si Ethan yon, fiancé ni Clara. Grabe, nakakatakot yung lalaking yon. Hindi man lang namin siya mahawakan kahit dos kami. Si Ethan, yung walang kwentang manugang ng mga Sterling, isang probinsyano. Paano niya nagawa na saktan ang anak ko ng ganito? Sinabi niya sa akin na bumalik at sabihin sa'yo na kung gusto ng pamilya Zane na mawala sa kabisera, sige, galitin mo siya ulit. Jiao Hu, tipunin mo ang lahat. Kunin ninyo ang inyong mga armas. Sundan ninyo ako sa Sterling Villa. Pupunitin ko ang batang iyan. Mr. Zane, anong akala mo ginagawa mo? Nasaan si Ethan? Lumabas ka dyan, gago. Ikaw, galing sa isang barong-barong sa bundok. Papaano ka nangahas na saktan ng anak ko? Wasakin ang lugar. Nagsasaayos ka sa gitna ng gabi ha? Paano matutulog ang sino man? So ikaw, si Ethan Vance. Ano kung ako? Ang yabang mo pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Sige, patayin siya. Mr. Zane, maaari ka naming bayaran. Lumayo ka sa daan ko. Sino mang humarang, mamamatay ngayon. Ang jade pendant na ito. Ikaw ang natitira sa pamilyang Vance. Lahat kayo, hulihin siya. Siya ang natitira sa pamilyang Vance. Ibagsak siya. Paano mo nalaman ang tungkol sa jade pendant na ito? Ako, hindi ko po masabi, Sen. Wala akong masyadong pasensya. Kung magdadalawang isip ka pa ng 1 segundo, babaliin ko ang isa mong daliri. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Ang Nether Shrine. Naglabas ito ng lihim na utos. Sino mang makakita ng jade pendant ng pamilya Vance dapat iulat agad. Lilipulin ang buong angkan ng mga lumalabag. Alam ko lang dahil nakita ko ang larawan sa lihim na utos. Oh? Ano ang Nether Shrine? Ituloy mo. Sir, ang pamilya Zane taon-taon ay nagbibigay lang ng tribute sa Nether Shrine sa tamang oras. Wala na akong ibang alam. Pakiusap, sir. Kailangan ninyo akong paniwalaan. Wala kang alam ha? Tama, si Rose. Siya ang information broker ng Oakhaven. Walang balita mula sa anumang grupo na hindi niya alam. Tungkol naman sa Nether Shrine. Baka may alam siya. Sir, yun lang ang alam ko. Wala talaga akong itinago. Rose. Tama na. Tigilan mo ang pag-iyak at lumabas ka. Tungkol sa nangyari ngayon, kung may iba pang makakaalam, mula ngayon,
Wala ng pamilyang Zane sa Oakhaven. Naiintindihan ko. Hindi ako magsasalita. Mga talunan kayo. Umalis na kayo dito. Tungkol sa jade pendant mo? Sino ka ba talaga? Bakit sila takot na takot sa'yo? Hindi pa oras para sabihin sa'yo. May mga utang na 20 taon nang hindi nababayaran. At simula ngayon, oras na para bayaran ang mga iyon. Narito ang 10 milyong dolyar at gusto kitang umalis dito ngayong araw na ito. Boss Sterling, nakalimutan mo ba na si Lolo ang nag-ayos ng ating engagement? Kung gusto mo akong palayasin, kailangan mo munang magtanong sa kanya. Wala akong pakialam kung ano ang background mo, pero ang mundo mo ay masyadong delikado at ayokong makisangkot dito. Tapos na ako. Saan ka pupunta? Tapos ka na? Maglalakad na lang ako. Huwag mo na akong hintayin sa tanghalian. Tagka lang. Puro members lang dito. Maling pinto. Guwapo. Nasa tamang lugar ako. Bigyan mo ako ng pinakamalakas. Unang punta mo dito, gusto mo ng pinakamalakas. Ako si Rose. Ako ang may-ari dito. Ano ang pangalan mo, gwapo? Ethan Vance. Humahanap ako ng impormasyon. Oh, tungkol saan? Narinig mo na ba ang Nether Shrine? Sobrang mausisa at guwapo. Hindi magandang bagay. Ingat, baka mamatay ka. Nakaka-excite. Gusto kong subukan. Matagal na akong hindi nakatagpo ng taong kasing interesante mo. Hinahangaan ko ang tapang mo, pero hindi pwedeng labagin ang mga patakaran. Ang abandonadong gym sa silangan ng bayan, 2 palapag pababa, doon ginaganap ang mga laban sa ilalim ng lupa araw-araw. Ang huling mananalo ay makakakuha ng Black Feather Token. Kapag nakuha mo na ang Black Feather Token, ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Bata, ito ay lugar ng buhay o kamatayan. Kapag nasa stage ka na, buhay o kamatayan na. Karaniwan ang bali ng braso at binti. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Number 95, pumunta ka roon at maghintay. Isa na namang mamamatay dito. Payat na braso at binti. Desperado na talaga yan sa pera. Pusta ko hindi aabot ng 10 segundo. Mga ginoo at mga binibini, ang pangunahing laban ngayong gabi, ang Black Feather Order Challenge. Ang mananalo ay uuwi na may 10 milyong dolyar na cash. At ang Black Feather Order, personal na iginawad ng boss. Ang ating unang manlalaban, number 95, ang baguhan. Ano ba yan? Isang laro ang lalaki ang ipinadala nila para mamatay. Sino to? Ngayon, batiin natin ang nagtatanggol na kampeon. Walang talo sa 17 sunod na laban. Rex the Tyrant. Walang patakaran ang laban na ito. Dayaan ito. Sobrang daya. Paano natamba si Rex sa isang suntok? Buisit, nabiyak ang sternum niya. Tingnan mo ang dibdib niya, lubog na. Halimaw yung bata. Susunod. Lahat kayo, lumapit kayo sa akin. Nagmamadali ako. Ang huling kalaban, ang Northern Five Elements Fist, Grandmaster Griffin. Hindi ko inakalang may makakarating ng ganito kalayo. Binata, inatasan akong bantayan ang arena na ito. Lakas loob mo bang kalabanin ako? Kung talunin kita, makukuha ko ang Black Feather Token. Tama, basta manalo ka, sa iyo na ang Black Feather Token. Bibigyan kita ng 3 galaw. Hindi na, 1 galaw lang. Sapat na para talunin ka. ADC, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na martial arts. Salamat po sa pagpapatawad ng buhay ko, sir. Sino po kayo, sir? Wala lang. Ethan Vance. Talagang walang kwenta, ha? Natalo ako. Sumusuko na ako.
Hindi ako makapaniwala na nagawa mo talaga yan. Kwento. Boss, yung number 95, pinalumpo si Rex sa isang suntok. Pinasubmit niya si Master Griffin sa isang galaw. Hindi man lang tumagal si Master Griffin sa isang galaw. Naunawaan ko. Pinalumpo niya si Rex sa isang suntok. Pinasubmit niya si Master Griffin sa isang galaw. Guwapo. Minamaliit kita. Tama ka. Ngayon, sabihin mo ang may kwenta. Wala akong masyadong alam tungkol sa Nether Shrine. Napaka-misteryoso nila. Halos hindi nila pinapakita ang kanilang mga mukha. Pero alam ko may isang tao sa Oakhaven na kumakatawan sa kanila. Sino? Mr. Black. Sa ibabaw, ang pinakamayamang tao sa Oakhaven ay isang huwarang pilantropo at negosyante. Sa likod ng mga eksena, siya ang kumokontrol halos lahat ng pangunahing industriya sa Oakhaven. Siya ang ganap na pinuno ng Oakhaven, lubusan. Ang Oakhaven ay mukhang payapa naman. Pero sa totoo, mahigpit na ang hawak ng Nether Shrine dito. Guwapo, hindi ko alam kung ano ang laban mo sa Nether Shrine. Sundin mo ang payo ko. Nagdulot ka ng malaking ingay sa ilalim ng lupa ngayon. Tiyak na napansin ka na nila ngayon. Hindi magtatagal, magpapadala si Mr. Black ng tao para sa iyo. Mas mabuti pang umalis ka ng mabilis sa Oakhaven. Ang Nether Shrine ay hindi bagay na gusto mong pakialaman. Saan ka pupunta? Uuwi na ako para matulog. Ano? Hindi mo kayang makitang umalis ako, Madam Rose? Oo, ayaw kong makita kang umalis. Pagod ka na siguro matapos ang away ngayon. Bakit hindi ka na lang manatili sa akin at magpahinga? Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang pinagdaanan ng pamilya Vance 20 taon na ang nakaraan? Sa ngayon, si Mr. Black ang tanging pagkakataon natin para magkaroon ng breakthrough. Sino ka? Sir, kayo po ba ay inapo ng pamilyang Vance? Ang teknik ng karayom na ginamit mo sa laban sa ilalim ng lupa ay ang siyam na karayom ng kaligtasan. Iyon ang lihim na sining ng pamilyang Vance. Sa buong mundo, tanging ang may dugong Vance ang makakagamit nito. Ako si Ye Shuang, kumander ng mga natira sa pamilyang Vance. Nagpupugay po ako, Master, 20 taon. Sa wakas, natagpuan ka namin. Tumayo ka at magsalita. 20 taon ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Ginawa ito ng Nether Shrine. Matagal na nilang pinag-iinteresan ang lumang aklat ng medisina ng pamilya Vance. Sinubukan nila ang pananakot at panunuhol, pero hindi sumuko ang pamilya Vance. Noong gabing iyon, 20 taon na ang nakalipas, inutusan ako ni Madam na kumuha ng mga supply. Nang bumalik ako, maliban sa mga 100 katulong na nakaligtas dahil nasa labas sila, at ikaw, na naglaho ng walang bakas, lahat ng iba ay pinaslang ng Nether Shrine. Pagkatapos, kinuha ng Nether Shrine ang lahat ng pag-aari ng pamilya Vance sa Oakhaven. Sa loob ng maraming taon, hindi sila tumigil sa paghahanap sa mga nakaligtas ng pamilya Vance. Laging kaming nagtatakas. Nawalan pa kami ng ilan sa mga lalaki. Master, nang makita kayong buhay, mamamatay akong walang pagsisisi. Huwag kang mag-alala. Bumalik na ko. Sa oras na to, pababayaran ko sa Nether Shrine ang dugo sa dugo. Bukas ng gabi, si Mr. Black, ang pinakamayamang tao sa Oakhaven, ay magsasagawa ng charity auction. Inanyayahan ang pamilya Sterling. Kailangan kong pumunta. Go! Sasama ka sa akin. Huwag kang mag-akala. Sumang-ayon tayo sa kasal na sa pangalan lang para sa anyo. Kung liliban ka sa ganitong uri ng event, maghihinala ang mga tao. Gampanan mo lang ang papel mo bilang fiancé ko. Sige, Boss Sterling. Magiging perpektong prop ako sa tabi mo. Ganyan dapat. Bukas, itatali ko ang kurbata mo. Kung hindi, ikaw ang magugulo nito. Lumabas kang ganyan at mapapahiya mo ang pamilya, Sterling. Amo, may balita ako. Nalaman ko. Si Mr. Black, magkakaroon ng charity auction bukas ng gabi. Ang huling item ay Blood Jade Dragon Ginseng. Gaya ng dati. Malamang peke iyan. Peke. Peke ang charity niya. Pero totoo ang money laundering.
Ginagamit lang niya ang auction bilang front para ilaunder ang pera ng Nether Shrine sa sarili niyang bulsa. Peke ang kailangan natin. Kung totoo iyon, mahirap siyang ilantad. Bukas ng gabi, kakausapin ko ang top philanthropist ng Oakhaven. Ikaw at ang iyong mga tauhan, bantayan ang perimeter. Si. Tara na. Pakitang tao lang ba ito? Bakit mo kailangan pang manakit? Sa publiko, kailangan nating gampanan ng papel ng buo. Akala mo ba talagang na-e-enjoy kung hawakan ka? Nanginginig ang mga kamay mo. Tumahimik ka. Mga mapagbigay kong donor, ang huling item ngayong gabi ay ang nakuha ko 3 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa bundok Kunlun, ang Blood Jade Dragon Ginseng. Nasa perpektong kondisyon ito. Ang herbal na bangon ito ay malinis at puro. Ito ang pinakamagaling na nakita ko. Ang starting bid ay $5 milyong. 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 30 milyong dolyar. $50 milyong. May iba pa ba? 50 milyong dolyar para sa isang peking chemically ripened? Ang generous ninyong lahat. Sino ka ba? Paanong nangahas kang manira sa koleksyon ni Mr. Black? Uminom na ako ng gamot ni Mr. Black. Gumana ito ng husto. Pray, kailangan mo ng ebidensya? Gusto mo ng ebidensya? Sige. Una, ang tunay na Blood Jade Dragon Ginseng ay may siksik at pantay na mga bilog. Pero ang tekstura nito ay masyadong pantay. Malinaw na gawa sa makina. Pangalawa, ang tunay ay may banayad na amoy ng halaman. Kung mas matagal mong amuyin, mas refresh ang pakiramdam. Ang peking ito ay may matamis na amoy. Ilang amoy pa at masikip na ang dibdib mo. Romania powder na hinaluan ng chemical fragrance. Mali ang ratio. Pangatlo, boss. Kamakailan, nakakaramdam ka ba ng parang tinutusok na sakit sa ibabang tiyan sa gabi? Gumising na may malamig na pawis? Paano mo nalaman? Dahil sa tonic na ininom mo? Hindi yan tonic. Ang gamot na binenta niya ay puno ng malalakas na hormones. Sinusunog nito ang iyong sigla bago ang tamang panahon. Sa ibabaw, mukha kang malakas, pero sa loob, lason iyan. Hindi ka naniniwala, kaya ipakagat si Mr. Black sa publiko. Hayaan siyang patunayan ito sa pamamagitan ng halimbawa. Mukhang maraming alam ang binatang ito tungkol sa gamot. Mukhang bulag ako dati. Dahil kahina-hinala itong ginseng, kukunin ko na ito para hindi na ito makasakit ng mata. Matalas ang iyong mata, binata. Pero ang sobrang talas ay hindi laging maganda. Salamat sa aral, Mr. Black. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Mr. Black. Sa wakas, nakilala kita ngayon ay isang tunay na karangalan. Lord Black, talagang napilitan ako ng natitira sa pamilyang Vance. Kaya hindi ko sinabi sa iyo agad. Wan Jun Zhao. Ilang taon ka nang nasa tabi ko? 12 taon. Sapat na ang 12 taon. Sapat na para makalimutan mo ang mga patakaran. Panginoon ko, maawa po. Dahil ba sa tagal kong nagpapanggap, na akala mo talaga na isa akong santo? Hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin. Panginoon, patawarin po ako. Bibigyan kita ng isang huling tsansa. Ibagsak mo ang presyo ng stock ng pamilyang Sterling sa loob ng 3 araw. Susunod po ako. Salamat po aking Panginoon sa pagpapatawad ng aking buhay. Ang natitira ng pamilyang Vance, isang bata, at naglakas loob siyang manggulo sa akin sa Oakhaven. Miss Sterling, may nangyari. Tumawag lang ang Dingsheng Biotech. Sila mismo ang nag-terminate ng ating 3 taong supply agreement. Lahat ng raw materials ay pinutol na. 5 taon na tayong nagtatrabaho sa Dingsheng. Mas gusto pa nilang bayaran ang penalty kaysa manatili. Hello, Miss Sterling. Ito ang credit department ng Huaxing Bank tungkol sa loan ng inyong kumpanya.
Kailangan naming muling suriin ang halaga ng collateral. Inaasahang mababawasan ng 30% ang credit line. Babawasan ng 30%? Wala kaming kahit isang late payment sa inyong bangko. Ano ang dahilan? Ito ay desisyon ng risk control mula sa head office. Pasensya na. Ma'am Sterling. Tumama po sa limit down ang stock sa loob ng 3 minuto mula nang magbukas. Malaking halaga po ng pera ang nag-short nito. Abisuhan ang lahat ng board members. Emergency meeting sa kalahating oras. Ma'am Sterling, pinutol na ng Ding Sheng ang supply. Binabawi ng mga bangko ang mga pautang. Tumama sa limit down ang stock. Napakagkatao ng lahat ng ito. May itatanong ako sa iyo. May na-offend ba ang kumpanya kamakailan na hindi dapat? Mr. Zane, narito tayo para pag-usapan ang mga solusyon sa krisis. Hindi para gumawa ng gulo. Sinasabi ko lang ang totoo. Mas gugustuhin pa ng mga supplier na magbayad ng malaking multa kaysa manatili. Binabawi ng mga bangko ang mga pautang ng walang dahilan. Hindi ito normal na negosyo. May gustong saktan ang pamilya Sterling. Narinig ko yung fiancé niya. Talagang nagpagalit kay Mr. Black sa charity gala. At noong nakaraan, nagpagalit naman siya sa pamilya Hayes sa party. Ngayon, nagpagalit na naman siya kay Mr. Black, Ma'am Sterling. Ilang tao pa ba ang kailangan niyang makaaway? Hindi pa tayo nag-dinner. Pinutulan tayo ng supplier? Hinihingi ng bangko ang mga loan natin. Bumagsak ang presyo ng stock natin. Bukas ng umaga, maaaring mag-file ng bankruptcy protection ang Sterling Group. Kaya, alam mo na mangyayari ito? Alam ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa'yo, lalaktawan mo ang meeting ngayong gabi. Ethan, magpakatino ka. Ito ay digmaan sa korporasyon. Hindi ito laban ng martial arts. Hindi kayang ayusin ang iyong medikal na kakayahan at mga kamao ito. Matulog ka ng mabuti. Magiging maayos kapag gising mo bukas. Fine? Sino ka ba? Hindi porke sinabi mong fine, ay fine na. Tiwala lang. Mahal. Nalaman ko na. Ang mastermind ay si Mr. Zane. Kumilos siya ayon sa utos ni Mr. Black. At saka, 3 director ng Sterling Group ang nasuhulan. Pinamumunuan sila ni Simon. Huwag mo munang galawin. Itago mo siya. Gamitin mo siyang pain. Paano si Mr. Zane? Hayaan mo siyang gumastos. Hayaan mo siyang maubos lahat. Saka nating isara ang bitag. Ipagawa mo sa Sterling Group ang counter takeover. Ang pamilya Zane ay gustong lamunin ang pamilya Sterling, hindi ba? Hayaan silang magsiksik hanggang sa sumabog. At saka may isang overseas fund na nag-short sa Sterling Group. Malaking halaga ito. Marahil backup plan ni Mr. Black. Hindi mahalaga. Magkano ang meron siya? Kung ano man iyon, kukunin ko lahat. Boss, ang mga dating loyalista ng pamilyang Vance ay nasa posisyon ayon sa iyong utos. Tungkol naman sa mga supplier at bangko, binigyan na natin sila ng abiso. Handa na ang lahat para umaksyon. Naunawaan. Ituloy ang plano. Walang pagmamadali. Hayaan silang magtapon ng pera sa isa pang araw. Kung mas matindi ang pagtapon nila, mas lalo silang lumulubog. Sa oras na iyon, hindi na sila makakatakas kahit gusto nila. Naunawaan. Lakas loob mo bang galawin ang mga tao ko? Black, kalimutan mo na ang mamatay ng payapa. Kapag bumagsak na ang Sterling Group at dumating na ang bayad ni Mr. Zane, magpapalit ako ng mas bata. Simon, Ang dami mong energy. Hindi ka ba natatakot na balatan ka ng buhay ng asawa mo? ha, anong magagawa ng matandang bruha? Hindi ba yan ang toy boy ni Miss Sterling? Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ng masaya? Ang saya ninyong tatlo Malapit na malugi ang kumpanya ninyo? Umiinom pa kayo dito? Mukhang nakatutukso ang phantom shares ni Mr. Zane. Anong pinagsasabi mo? 3 araw na ang nakaraan sa cafe, sa kanluran ng bayan, ang hatian ng kita na ipinangako ni Mr. Zane sa inyong tatlo. Gusto mo bang i-anunsyo ko ito sa publiko? Anong sinusubukan mong gawin? Hindi mahalaga ang gusto ko. Ang mahalaga ay malapit ka ng mamatay. Buiset. Sobrang init ng atay mo. Nasusunog ang dibdib mo pagkatapos kumain. Araw-araw, 3 a.m., masakit sa ilalim ng kanang tadyang mo. Basang-basa ka sa pawis dahil sa sakit. Tama ba ako? Ubus na ang iyong vital energy. Ganap na ubos ang katawan mo. Kung tatagal ka ng 1 minuto, himala na iyon. Pinipilit ka ng asawa mo na makipagdiborsyo, di ba?
Pero ito ang pinakamasama. Barado ang meridian ng puso mo. Sa 6 na buwan, mamamatay ka habang natutulog. Ano ang gusto mo? Binibigyan kita ng regalo. Tinatawag itong karayom na kumakain ng puso. Kung nasa loob na, dahan-dahan itong kinakain ang iyong vital essence. Pagkatapos, parang binubunot ang puso mo. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan mo dito. Master, maawa ka. Nagkamali kami. Patawad. Master, maawa ka. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para magbago. Patuloy kang sumunod kay Mr. Zane. Pero lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang trump card, kailangan kong malaman agad. Opo, gagawin namin. Tandaan mo, isa lang ang pagkakataon mo. Kung malaman ko na naging taksil ka, alam mo ang sakit ng heart-devouring needle ng lubos. Sir, nagpadala ng balita si Simon. Nakipag-ugnayan si Zane sa mga overseas fund. Maglulunsad siya ng ikalawang round ng shorting sa pagbubukas-bukas. Doble ang kapital kumpara ngayon. Sige, ituloy niya. At tungkol sa mga supplier at bangko, binigyan na sila ng babala ng mga tauhan. Pwede tayong gumanti anumang oras. Sa pagbubukas-bukas, kahit gaano karami ang ibenta ni Zane, sasaluhin natin lahat. Hayaan siyang ubusin lahat ng bala niya. Okay? Kapag nasa loob na siya, sasalakayin natin. Okay. Miss Sterling, tingnan mo ang balita. Bumagsak na ang kumpanya ni Zane. Na-liquidate ang lahat ng kanilang shorts. Hindi lang sila nabigo na ibagsak tayo, kundi na-squeeze din ang sarili nilang stock. Paano nangyari iyon? At saka, tumawag ang Dingsheng Biotech na dati nang umatras sa atin. Nakikiusap na pumirma ng 10 taong kontrata. Nag-alok pa sila ng 30% diskwento. Binawi rin ng bangko ang desisyon nitong singilin ang utang. Paano nagbago ang lahat sa isang gabi? Maaari bang ang lahat ng ito ay talagang gawa ng lalaking iyon? Bumagsak na ang pamilyang Zane. Nakikiusap ang Dingsheng na bumalik at pumirma ng pangmatagalang kontrata. Hindi na naniningil ang bangko sa utang. Tumaas na ulit ang presyo ng stock. Mabuti. Kaya, ikaw ba? Araw-araw, nakatambay lang ako sa sopa at nagbabalat ng buto. Ano naman ang magagawa ko? Ethan, Ano? kung ikaw man o hindi, salamat. Panginoon ko, iligtas mo ako. Tapos na ang pamilya Zane. Tumaas ang stock ng Sterling Group, hindi bumaba. Naubos lahat ng pondo natin sa short selling. Si Ethan Vance, hindi na siya tao. Sinabi ko naman na susuportahan kita. Pero hindi ko inakala na mauubos ka ng ganito kabilis. Panginoon ko, kailangan mo akong iligtas. Wanjun Zane, sabihin mo, bakit ko dapat panatilihin ang isang talunan na tulad mo sa tabi ko? Paano mo nagawa ito sa akin? Ito ang payo ko. Isama mo ang pamilya mo at tumakas. Tumakas ka ng pinakamalayo na kaya mo. Baka mabuhay ka pa ng ilang araw. Salamat, Panginoong Black. Dali, kailangan na tayo umalis o mahuhuli na tayo? Tutuloy ba talaga tayo dito? Isusuko ba talaga natin ang kumpanya? Wala na ang kumpanya. Kung hindi tayo aalis ngayon, ang demonyong Black ay hindi tayo pakakawalan. Being Black. Ano? Nagalipin ako para sa iyo sa loob ng 12 taon. Bakit mo pa pinupuntirya ang pamilya ko? Black, magmumulto ako sa iyo kahit patay na ako. Master, may nangyari sa pamilyang Zane. Wanjun Zane at ang kanyang pamilya na 3 ay pinatay. Mukhang nagdedesperado na si Ruyu Black. Si Wanjun Zane ay naging aso niya sa loob ng 12 taon. Sa gabing siya ay nabigo, pinatahimik ang buong pamilya.
Ito ang makukuha mo sa pagtatrabaho para sa Nether Shrine. At saka, natukoy namin ang base ng Nether Shrine sa Oak Haven, sa ilalim ng pabrika ng kemikal. 50 metro sa ilalim ng lupa. Tiyak na nag-iwan si Ruyu Black ng magandang ruta ng pagtakas. Master, sasama po ako sa inyo. Hindi na. Mga daga sa kanal lang. Hindi na kailangan ng malaking palabas. Isama mo ang mga tauhan mo at maghintay sa labas. Ako na lang ang papasok. Master! Yeshua nga, alam mo kung bakit hindi ako kumilos mismo sa auction? Hindi ko alam. Hindi nagmamadali ang lobo sa pagpatay sa biktima. Sumusunod ito sa likod, naghihintay hanggang mapagod ang biktima. At sa huling sandaling iyon, kapag naubos na ang lakas nito, saka ito tumatama ng papatay na suntok. Malapit na ring maubos si Mr. Black. Ang sinaunang reseta ng pamilyang Vance ay nabaluktot sa napakadilim na mahika. Dalawampung taon. Oras na para mailuwi ang sinaunang medikal na teksto ng pamilyang Vance. Hindi ko akalaing maglalakas loob ka talagang pumunta at guluhin ang aking teritoryo sa Nether Shrine. Ha ha ha. Tiyak na hindi mo nasayang ang aking pagsisikap sa paghahanda ng silid na ito para sa iyo. Kamukha mo ang tatay mo, lalo na yung mga mata mo. Ganyan din ang tingin sa akin ng tatay mo nung mamatay siya. Nakaluhod. Kahit na nakabaon ang palad ko sa dibdib niya, itinaas pa rin niya ang ulo at tinitigan ako ng masama. At mana ka sa ugali ng nanay mo. Talagang hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Noong gabing nalipol ang pamilya Vance, 20 taon na ang nakaraan. Sinabi ko sa kanya, kung pumayag siyang maging kabit ko, ililigtas ko siya. Ililigtas ko ang kanyang buhay. Ngayon, gagawin ko ang huling kabutihan para sa iyo at pagsasama-samahin ang buong pamilya mo. Kaya magpahinga ka na at umalis ka. Tungkol naman sa babaeng Sterling na iyan, kapag natapos ko na siyang gamitin bilang kaldero ng tao, sasama rin siya sa iyo doon sa ibaba. Ngayon, tamasahin mo ang nakalalasong ambon na ginawa ko para sa iyo. Mamamatay ba talaga ako dito? Ang master ay nasa bundok pa rin at naghihintay sa akin. Naghihintay si Clara na umuwi ako. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ko pa naipaghiganti ang pamilya Vance. Paano ko haharapin ang aking mga magulang doon?
Ito kaya ang medicinal physique na binanggit ng Overlord. Sinisip-sip nito ang lahat ng lason at ginagawa itong cultivation. May ganitong klaseng nakatutuwang katawan talaga. Kontakin ang Overlord ngayon din. Sabihin sa kanya na bumalik sa Oak Haven ngayon. Patayin ang toxic mist. Bilis, wag mo siyang hayaan na sumipsip pa. Nagsisisi ka na ba? Uli na. Oh, Black. Sabihin mo ulit yan kung may lakas ka ng loob. Ethan, umalma ka. Wala kang mapapala sa pagpatay sa akin. Hindi mo ba gustong bawiin ang ari-arian ng pamilya Vance? Kung ililigtas mo lang ang buhay ko, ang mga taniman ng halamang gamot, tindahan at ancestral estate ng pamilya Vance, mababawi ko lahat yan para sa iyo. Tapos ka na? Dalawampung taon na ang nakalipas, nalipol ang pamilya Vance. Utos iyon ng The Overlord. Sumusunod lang ako sa utos. Kung gusto mong maghiganti, sa kanya ka pumunta. Anong ginawa mo sa akin? Ethan, patayin mo na lang ako. Hindi ka tatantanan ng Overlord. Hindi nanalo ang pamilya mong Vance noon at tiyak na hindi ka rin mananalo ngayon. Huwag kang mag-alala. Bakit ko hahayaan kang mamatay ng madali? Nay, Tay, nandito na ako. Ethan, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Tingnan mong mabuti. Dito ka nagkasala 20 taon na ang nakalilipas. Sinabi ko sa'yo bago ako dumating dito. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ito ang tinatawag na karayom na kumakain ng puso. Kapag pumasok ito sa katawan mo, hindi ka nito papatayin. Tutusukin nito ang iyong meridian ng puso. 3 beses itong tumatama sa isang araw. Sa bawat pagkakataong tumatama ito, mararamdaman mo ang mga karayom na tinatahi ang puso mo mula sa loob, tahi sa tahi. Kapag nasa rurok na ang sakit, mawawalan ka ng malay. Kapag nagising ka, makikita mo na tinatahi pa rin ang puso mo. Patuloy itong mangyayari ng paulit-ulit. Hanggang sa wakas magmamakaawa ka sa akin na tapusin ito. Lumuhod ka rito. Tumitima ito ng 3 beses sa araw at 3 beses sa gabi. Kapag ang iyong lakas ng buhay ay nalantana, pagkatapos ay bumaba ka upang makita ang aking ina at sabihin sa kanya na ang kanyang anak mismo ang nagpadala sa iyo. Hindi ka patatawarin ng Overlord. Huwag kang mag-alala, darating siya rito para samahan ka. Ye Shuang, 2 bagay bukas ng umaga. Opo, Master. Una, ang eksperimento sa tao ng Nether Shrine sa ilalim ng pabrika ng kemikal, gawing publiko sa buong lungsod. Opo. Larawan ng lab, ebidensya at mga case file, ilabas ang pinakamalulubha. Tiyakin na makita ito ng lahat sa Oak Haven ng malinaw. Ang taong sinasamba ng Oak Haven sa loob ng 15 taon, ang pinakamalaking pilantropo nito, anong klaseng santo ba siya? Pangalawa, ikalat ang balita na si Mr. Black ay naibagsak na. Lahat ng ari-arian ng pamilya Vance sa Oak Haven sinamsam ng Nether Shrine, mga sakahan ng halamang gamot, tindahan, ancestral estate, botika, klinika, gumawa ng listahan,
Abisuhan ang mga pamilya. Lahat ay dapat ibalik sa loob ng 7 araw. Master, may pag-aalala po ako. 15 taon nang nagpapatakbo ang Nether Shrine sa Oakhaven. Ang mga nangunguna mula sa bawat pangunahing chamber, ilang pamilya ng martial arts, sila ay kasabwat ng Nether Shrine o takot na babalikan sila nito. Ang insidente sa lab ng chemical plant at ang pag-aresto kay Mr. Black ay hindi sapat para sumuko sila. Ang mga veterano sa chamber ay laging naglalaro sa magkabilang panig. At ang mga pamilya ng martial arts ay sobrang lalim na ang koneksyon sa Nether Shrine. Takot silang masunog. Bukod pa, may mga natitira pang miyembro ang Nether Shrine sa Oakhaven. Bagsak na si Mr. Black, pero ang underground fighting rings, ang herb smuggling network, ang mga guwardya sa bawat sangay, lahat ng ito ay narito pa. Karamihan sa mga pinuno ay hindi basta-basta susuko. Sino mang hindi uurong, sabihin mo sa kanila na lumapit sa akin. Yung mga matitigas, ibigay mo sa akin ang kanilang mga pangalan. Ako mismo, ang dadalaw sa kanila. Ngayong gabi, pumili ka ng ilang mga manggugulo. Ibigay mo sa akin ang listahan. Sa lahat ng mga taong ito, inakala nila na walang natira sa pamilya Vance. Simula bukas, ipaparanas ko sa kanila ang mga bagong patakaran. Sige po, aasikasuhin ko na ito agad. Master, ayon sa inyong utos, ang mga larawan mula sa lab ng chemical plant at ang ebidensya ay naipost na sa buong lungsod. Binigyan din namin ng abiso ang Oakhaven Daily. Ang kaso ni Mr. Black ay nasa front page bukas. Kumusta ang tugon? Ang mga pangunahing kamara ay nagpupulong buong gabi. Ang mga dating malapit kay Mr. Black ay nagmamadali ngayon na lumayo. Ngunit ang mga herb farm at herbal medicine shop ay maayos ang takbo. Ang mga titulo ng ari-arian ay inililipat na. Ngunit ang ari-arian ng pamilya Vance ay hinati sa 4 na bahagi. Ang mga titulo ng 2 sa mga ito ay hawak ng presidente ng Southside Chamber of Commerce, Marcus Reed, at ng Citywide Martial Arts Dojo's Master Damon Pierce. Ang 2 ito ay matigas ang pakikipag-usap. Sabi ni Marcus Reed, binili niya ang mga titulo mula sa Nether Shrine ng patas at tama. Kung gusto nating makuha ulit, aabutin ng triple ang halaga sa merkado. At si Damon Pierce? Mas prangka, si Damon Pierce. Sabi niya, hindi pa siya nakarinig ng pamilya Vance. Kung sino ang mas malakas, siya ang masusunod. Ay, Mr. Vance, Miss Sterling. Nawawala siya. Ethan, kung gusto mong mabuhay si Clara, mamayang hating gabi, pumunta ka ng mag-isa sa sangay ng Oakhaven ng Nether Shrine. Magdala ka ng isa pang tao at mawawala ng isang paa si Clara. Ipasa ang balita. Maghintay ang lahat sa labas ng sangay ng Nether Shrine. Kung walang senyas ko, walang gagalaw. Master, Pupunta akong mag-isa. naunawaan. Ethan, 15 taon kitang hinintay. Akala ko kapag nakuha ko na ang sinaunang medikal na teksto ng pamilya niyong Vance, makukuha ko ang mga ugat na panggamot. Mali pala ako sa lahat. Ang mga ugat na panggamot ay buhay. Hindi ito isang bote ng dugo o isang piraso ng buto. Ito ay isang bagay na lumalaki sa linya ng dugo ng pamilya niyong Vance. Hanggat gumamit ako ng eliksir na pino sa iyong katawang panggamot, makakagawa ako ng hakbang na iyon at maging isang tunay na Diyos. Isang bagay na pag-aari ng pamilya kong Vance. Paano mo nagawang hawakan iyon?
Siyam na karayom ng kaligtasan. Sayang, kulang pa ang iyong pagsasanay. Ah, Acupuncture na may gabay ng chi. Impyerno ka! Tapos na. Uwi na tayo. mag-ingat. Ethan, hindi mo ba sinabi na sa mundong ito walang makakasakit sa'yo? Hindi mo ba sinabi na immune ka sa lahat ng lason? Tayo. Sabi ko, tayo. Clara, may gusto akong itanong sa'yo noon pa. Huwag kang magsalita. Yeshuang, tumawag ka ng ambulansya. Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Ikaw. Nagkaroon ka na ba? Nang gusto sa akin? Kahit kaunti? Oo. Mula noong una kitang makita, mahal na mahal kita. Tinatanggap ko ang engagement. Gagawin ko lahat. Basta't babalik ka, ipapangako ko sa'yo ang lahat. Talaga? Master, handa na kami. May medicinal physique ako. Immune ako sa lahat ng lason. Nasa foundation establishment stage pa lang ang nakatagong enerhiya ng Overlord. Hindi nito masisira ang aking protective chi. Pero narinig ko lahat ng sinabi mo. Hindi na sayang ang suntok na iyon. Ngayon, masakit talaga. Gago ka. Ethan, gago ka. Nagsinungaling ka sa akin. Alam mo ba na? Akala ko, ikaw. Kung magpapanggap ka ulit na patay, hindi na kita pakakasalan. Hindi pwede. Master, naghihintay pa ang mga lalaki sa labas. Kailangan mo bang umalis na kami? Ha? Kasal ng batang kaibigan ko ito. Kailangan kong pumunta para mag-toast. Batang doktor, gusto ng buong ospital na pumunta. Kalahati sa kanila, pinigilan ko. Ang iba, hindi ko napigilan. Mas matanda pa itong alak sa akin. Buti ka pa, bata. Hindi bagay ang mga bulaklak sa kaliwa. Siguro sa kanan. Bahala na. Sa kaliwa na lang. Hoy, ako na ang gagawa. Kung namatay ka talaga nung araw na iyon, hindi na sana ako nag-asawa. Sa asawang ganito kaganda, ayokong mamatay. Oh, ikaw. Noong sinabi ng master na bumaba ako ng bundok at pakasalan ka, akala ko, abala lang. Pero ngayon, naiisip ko, ang pakasalan ka, ang pinakamasaya sa buhay ko. Sabi mo mismo, walang pawian. Hindi. Lahat, isang toast para sa pamilyang Vance at pamilyang Sterling at sa perpektong pagtutugma na ito. Wow,